At isa pa po sa napansin talaga natin, no, mahirap din po pala, no, na tumayong isang testigo. Nababasa nga natin sa comment section ng ating mga kababayan, no, na siguro yung NBA agent na yan nagsisisi kung bakit na nagpresenta pa o naging witness pa. Kasi doon sa mga inilabas po na kuhang video kahapon, inisa-isa nitong Defense Counsel, yung word by word na tinatanong kung narinig ba niya na sinabi ni VP Sara, yung ganitong salita o yung ganitong word na yan, na nag-react ang prosecutor dahil sa tagal na ng pangyayari na yan, mamememorya pa ba yung bawat salita na binibitawan ng isang individual sa napanood na video, attorney? Yes, tama din yun. Dahil parte ng pagko-cross-examine ng kabila ay yung i-test yung kredibilidad niya kung word per word, nasundan ba niya yung istorya, nasundan ba niya yung mga pahayag, at ano yung totality ng video. In fact, meron pang lumilitaw na mga usapin or proposal na i-flash daw or i-replay daw yung buong 2 hours or kung ilang oras man yun. Diba? Kaya na-bring up at tatawagin sa witness stand si Attorney Zulaika Lopez dahil sino bang nag-bring up ng context, yung kabila. Kaya lang, sa akin bilang observer na trial lawyer, medyo na wrong move sila doon, na back to you sila kasi tatawagin si Zulaika Lopez, mas lalong maghuhukay tayo ng ebidensya na makaka-incriminate laban kay VP Sara dahil ang perspective kasi tunay na nangyari yon, and more than that, ano yung pinanghugutan ni VP Sara? Kaya talagang na-corner sila doon dahil tatawagin sa witness stand si Attorney Zulaika. Attorney Francis, kapag nagsasagawa po ba ng cross-examination, maaari ba na hilingin ng defense, katulad po ng nangyari kahapon, na strictly sagot lang ng yes or no ang testigo sa ilang tanong upang direktang masagot yung mga issue na nais po nilang masagot po nito, attorney? Ideal talaga na yes or no lamang ang sagot. However, hindi naman govern ng particular na rules ang impeachment court na kagaya ng rules natin sa korte na yes or no lamang ang sagot. And more than that, ako kasi naniniwala na kapag ka ganun yung mga tanong at hindi naman talaga masasagot ng yes or no, maigi talaga na mag-qualify yung testigo kasi may mga tanong na hindi naman talaga nasasagot ng yes or no dahil kapag sinagot mo ng yes or no, dapat absolute lang yung sagot mo doon. Kaya lang kasi yung ibang katanungan na ipinopropound ng defense ay hindi absolute yes or no ang sagot. Kaya safe din na hindi dapat sagutin ng witness na purely yes or no. Attorney Francis, doon pa lang po ba sa video alone ni VP Sara Duterte na napakinggan naman po ng maraming mga Pilipino, doon pa lang sa evidence po na yon, malaki na po ba yung possibility na ma-impeach si VP Sara Duterte? Actually, oo, dahil kung hindi man siya, wag na nga nating i-categorize ito na crime under the revised penal code. That's a different matter and that's for a criminal case. I-build nila doon. Pero kasi kung titingnan mo, yung betrayal of public trust, yan ba ang gusto ninyong pangalawang pangulo, yung loosely, casually ka lang na nagbibitaw ng mga ganyang pahayag? Pwedeng pumasok dun sa ground ng betrayal of public trust. Pero yung appreciation niyan ay nandun sa mga tumatayong senator judges. Hindi natin pwedeng, yung appreciation natin, maaaring iba sa kanila. Pero kung tanong, kung pupasok ba ito na impeachable offense, definitely yes. Dahil it sets kasi ang pangalawang pangulo or yung mga impeachable officers, napakatatas po ng kanilang katungkulan sa gobyerno. Nagsisilbi po silang good role model po, hindi lang sa private setting kundi sa publiko din, kung paano nila dinadala ang kanilang sarili sa media. Attorney Francis, on the second day of the impeachment trial, nakita po na nagtungo si VP Sara sa Senate at marami yung marami yung nag-expect na mag-a-attend na siya kasi nais na rin niyang sagutin yung mga ipinupukol sa kanyang mga allegations o yung mga nilalaman po ng articles of impeachment dito po sa kanyang kinakarap po na sitwasyon. Pero nagpunta siya dyan para po pala kausapin yung kanyang legal team
Tapos pagkatapos niyan, umalis din po ng Senate. Kahapon, nagtungo din po siya sa may bahagi po ng Surigao del Sur para po magtanim po ng puno. Kasabay ng kanyang ikatlong araw ng impeachment trial na kinakaharap. Ano po yung, para po sa inyo, ano yung nakikita niyong implication or possible na negative effect po nito sa imahe po niya bilang isang vice presidente na meron pong kinakaharap po na impeachment trial. Impeachment is impeachment po yan. Hindi yan basta-basta isang usapin lang kasi nga, di ba, nakapagtala po ito ng kasaysayan sa ating bansa na ito yung kauna-unang pagkakataon na ma-impeach, umaharap sa impeachment case ang isang vice president, attorney. Hindi magandang tignan na habang siya ay nasasakdal sa ganitong kabigat na paglilitis ay siya ay nag-iikot. Maaari niya sigurong i-excuse ang sarili niya kung talagang may very urgent na meetings. Kaya lang hanggat maaaring i-adjust yung kanyang mga commitments sa pagiging pangalawang pangulo, kailangan din naman niyang magpakita bilang sign of respect and courtesy sa hukuman na lumilitis sa kanya. And more than that, yung pagpunta niya doon ay mas makakapagbigay ng impression na tinitake niya seriously ang ganitong kalaking usapin dahil siya ay tumatayo as respondent dito sa impeachment court. Kaya yung nag-press con pa yata siya sa Senate lounge or kung saan man yon, sa room, bago siya umalis.